Sa isang madilim at masukal na bakanting lote sa Cabuyao, Laguna, may isang sakong itinapon na tila basura lamang. Ngunit sa loob nito, hindi basura ang laman kundi ang malamig na bangkay ng isang pangarap. Magandang araw sa inyong lahat. Maligayang pagbabalik sa isang paglalakbay sa dilim kung saan ang mga kwento ng totoong buhay ay mas nakapangingilabot pa kaysa sa anumang katang-isip. Ang istoryang ating tutunghayan ngayon ay hindi nagsimula sa isang madilim na eskinita o sa pugad ng mga kriminal. Nagsimula ito sa isang masayang tahanan sa pagitan ng dalawang taong nangako ng habambuhay na pag-ibig sa isa't isa. Ito ang kwento ni Jackie at Norman Montemayor, isang mag-asawang 7 ng taong nagsasama. Sa panlabas na anyo, sila ang larawan ng tagumpay. May sariling bahay, magandang trabaho at isang kinabukasang puno ng pag-asa. Ngunit sa likod ng mga nakasarang pinto ng kanilang pinapangarap na tahanan, isang lihim na sakit ang unti-unting lumalaki at kumakain sa kanilang pagsasama. Isang sakit na nagsimula sa isang hindi natupad na pangarap, na uwi sa mga sigaw at pananakit at nagbigay daan sa isang bawal na pag-ibig. Paano nga ba ang isang bahay na binuo ng pagmamahalan ay naging isang kulungan ng takot? Paano ang pagdating ng isang matalik na kaibigan na dapat sanay magiging sandalan ay siya palang mitya na magpapasiklab sa isang trahedyang wawasak sa kanilang lahat? Samahan ninyo akong balikan ang mga nangyari at tuklasin kung paanong ang isang sumpaan sa harap ng dambana ay magtatapos sa isang bangkay sa loob ng sako, isang paghihiganti sa ngalan ng pagkakaibigan at 3 buhay na winakasan ng pag-ibig, pagtataksil at galit. Nagsimula ang lahat sa isang pangako. Si Jackie, isang dalagang ipinanganak at lumaki sa Maynila, ay simple lamang ang mga pangarap. Nakatapos siya ng isang vocational course at sa edad na 21 naging isa siyang admin assistant sa isang kilalang kumpanya ng pagkain. Doon, sa pagitan ng mga opisina at sa araw-araw na pagtatrabaho, nakilala niya si Norman Montemayor, isang chemist na may matatag na paninindigan at isang ngiting nakakabighani. Si Norman ang tipo ng lalaki na alam ang kanyang gusto at ang gusto niya ay si Jackie. Hindi nagtagal ang kanyang panliligaw. Ang mga simpleng pagbati sa umaga ay nauwi sa sabay na panananghalian, ang mga biruan ay naging malalalim na kwentuhan at ang paghanga ay naging isang wagas na pag-ibig. Pagkalipas ng 3 taon ng pagiging magkasintahan, sa harap ng kanilang mga pamilya at kaibigan, sila'y nag-isang dibdib. 22 taong gulang si Jackie habang si Norman naman ay 27. Sila ay bata pa, puno ng enerhiya at handang harapin ang mundo ng magkasama. Sa mga unang taon ng kanilang pagsasama, tulad ng maraming bagong kasal, sila ay nangupahan muna. Bawat sahod ay maingat na pinagkakasya, bawat sentimo ay binibilang, ngunit hindi ito naging hadlang sa kanilang kaligayahan. Sa kanilang pinagsamang sipag at tiyaga, ang kanilang mga pangarap ay unti-unting nagkaroon ng katuparan. Nakaipon sila ng sapat na pera para makabili ng kanilang sariling bahay at lupa sa isang tahimik na village sa Stan Rosa, Laguna. Ito ay isang espesyal na lugar para kay Norman sapagkat dito siya lumaki, dito nabuo ang kanyang mga alaala ng kabataan. Bukod sa bahay, nakabili rin sila ng isang kotse, isang simbolo ng kanilang pinaghirapang tagumpay. Ang buhay ay tila perpekto, magaan, masaya at puno ng pagmamahalan. Ngunit sa bawat perpektong larawan, laging may isang bahaging hindi kumpleto. Para kina Jackie at Norman, ang kulang na piraso sa kanilang buhay ay ang tunog na pinakahihintay ng bawat mag-asawa, ang iyak at halakhak ng isang sanggol. Taon ang lumipas, ngunit ang kanilang mga bisig ay nanatiling walang laman. Ang kanilang pinapangarap na tahanan na inakala nilang mapupuno ng ingay ng 4 na anak ay nanatiling binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Nagpasya silang kumonsulta sa doktor. Pagkatapos ng masusing pagsusuri, lumabas ang resulta, walang anumang problema kay Norman. Lahat ng senyales ay nakaturo kay Jackie. Ayon sa doktor, isang hormonal imbalance ang posibleng dahilan kung bakit hindi siya nagkakaanak. Bagamat masakit ang katotohanan, hindi sila nawala ng pag-asa. Nagkasundo silang dalawa na si Jackie ay titigil na sa pagtatrabaho. Ang lohika nila ay simple: kung mababawasan ang stress sa kanyang buhay at mas maaalagaan niya ang kanyang sarili, marahil sa wakas ay darating na ang biyaya na kanilang inaasam. Para kay Jackie, ang ideyang ito ay parang isang bagong simula. Inisip niya na ito na ang pagkakataon para mas mapagsilbihan ang kanyang asawa, para mas magkaroon sila ng oras para sa isa't isa.
Inakala niyang ang pagiging isang ganap na may bahay ang susi sa kanilang kaligayahan, ngunit hindi niya alam ang desisyong iyon na ginawa sa ngalan ng pag-ibig at pag-asa ang siya palang magiging unang hakbang patungo sa isang bangungot na tuluyan ng sisira sa kanyang buhay. Ang bahay na dapat sana'y maging kanlungan ng kanilang pangarap ay unti-unting magiging isang kulungan ng kanyang kalungkutan. Sa mga unang buwan, ang lahat ay tila normal, ngunit habang tumatagal, ang dating maalaga at mapagmahal na si Norman ay unti-unting nag-iba. Ang mga ngiti ay napalitan ng mga simangot, ang mga lambing ay naging mga panunumbat. Nagsimula ito sa mga usaping pinansyal. Bawat gastusin sa bahay ay naging issue. Kapag tumataas ang bill ng kuryente, si Jackie ang laging sinisisi. Siguro buong araw kang naka-aircon kahit mag-isa ka lang. Madalas na sigaw ni Norman, pati ang tagal ng kanyang paliligo ay pinupuna, isang pag-aaksaya raw sa ilaw at tubig. Ang mga salitang iyon ay parang maliliit na punyal na tumutusok sa puso ni Jackie. Tiniis niya ang lahat, ngunit ang pinakamasakit sa lahat, ang hindi niya kayang lunukin ay kapag tinatawag na siya ni Norman na patay gutom. Bawat bigkas ng salitang iyon ay parang isang sampal na gumigising sa kanya sa katotohanang ang lalaking pinakasalan niya ay unti-unti nang nawawala. Upang matigil na ang mga pangiinsulto, isang araw ay lakas loob niyang kinausap si Norman. Sinabi niyang gusto na niyang bumalik sa pagtatrabaho. Ang inaasahan niyang pag-unawa ay sinalubong ng matinding galit. Mas kailangan mong gampanan ang mga tungkulin mo dito sa bahay kaysa magtrabaho, ang sagot ni Norman. Sa mga salitang iyon, naintindihan ni Jackie ang kanyang kalagayan. Siya ay hindi na isang katuwang, kundi isang kasambahay na walang sweldo. Siya ay isang bilanggo sa sarili nilang tahanan. Ang mga taon ay lumipas at kasabay ng paglaho ng kanilang pag-asang magkaanak ay ang tuluyan na ring pagkamatay ng pagmamahal sa kanilang pagsasama. Ang dating matamis na samahan ay naging isang mapait at nakalalasong relasyon. Ang mga sigaw ay naging mas malakas at hindi nagtagal, ang mga salita ay napalitan na ng pisikal na pananakit. Isang umaga ng Sabado habang si Norman ay naglalakad sa kanilang subdivision, isang pamilyar na mukha ang kanyang nakasalubong. "Pare," sigaw niya. Ang lalaki ay si Jonard Kaingat, ang kanyang kababata at kumpare. Si Jonard at Norman ay sabay na lumaki sa Stan Rosa. Magkaklase sila mula elementarya hanggang high school. Sila ang tipo ng magkaibigan na sabay nangangarap habang nakatambay sa kanto. Pagdating ng kolehiyo, nagkahiwalay sila ng landas. Si Norman ay kumuha ng chemical engineering sa Maynila, habang si Jonard naman ay tinupad ang pangarap niyang maging isang alagad ng batas. Ngayon, si Jonard ay isang ganap na pulis. Bagamat madalang na silang magkita dahil sa kani-kanilang mga responsibilidad, hindi nawala ang kanilang koneksyon. Sa mga binyag, kaarawan o anumang okasyon, laging present ang isa't isa. Ang huli nilang pagkikita ay 3 taon na ang nakalipas sa binyag ng pangalawang anak ni Jonard, kung saan isa si Norman sa mga ninong. "Halika pare, sa bahay ka magkape," anyaya ni Norman. Sa loob ng tahanan ng mga Montemayor, sa unang pagkakataon formal na naipakilala ni Norman si Jackie kay Jonard. Nakapagtataka man sa 7 taon nilang pagsasama, ni minsan ay hindi isinama ni Norman si Jackie sa mga lakad ng kanilang tropa. Tila ba itinatago niya ito sa kanyang mundo. Habang nagkakape, nagkwentuhan ang magkumpare. Doon ay ibinahagi ni Jonard ang masaklap na sinapit ng kanyang sariling pamilya. 1 taon na ang nakalipas nang iwan siya ng kanyang asawa para sumama sa ibang lalaki. Ang 2 nilang anak ay nasa pangangalaga ng pamilya ng kanyang misis. "Nung una pare, gusto ko silang ipakulong. Sumagi sa isip ko na gamitin ang pagiging pulis ko para gantihan sila," malungkot na pag-amin ni Jonard. Ngunit sa huli, nanaig ang pagmamahal niya sa kanyang mga anak. Ayaw niyang lumaki ang mga ito na walang ina. Dahil malaya naman niyang nabibisita at nahihiram ang mga bata, hinayaan na lamang niya ang kanyang asawa. Si Jonard ngayon ay naninirahang mag-isa sa kaparehas na subdivision. Mula sa araw na iyon, naging madalas ang pagbisita ni Jonard sa bahay ng mag-asawa. Kapag parehas silang day off, nag-iinuman sila sa bahay ni Norman. Para kay Norman, si Jonard ay isang libangan, isang takas mula sa nakakabagot na katahimikan ng kanyang tahanan. Batid niya ang kalungkutan ng kaibigan, kaya hinahayaan niya itong bumisita kahit minsan sa isang linggo. Sa mga pagbisitang iyon, hindi nakaligtas sa matalas na mata ni Jonard ang kakaibang dinamika sa pagitan ng mag-asawa. Napapansin niyang si Jackie ay laging nasa paligid, nakikipagkwentuhan o naghahanda ng kanilang pulutan. Ngunit kapag
kapag tila nagiging komportable na si Jackie, bigla na lang itong papaalisin ni Norman. Nakikita rin niya ang hindi maipaliwanag na takot sa mga mata ni Jackie sa tuwing kaharap ang asawa. Ilang beses na ring narinig mismo ng kanyang dalawang tainga ang mga sigaw at mura ni Norman kay Jackie kahit pa may bisita silang tulad niya. At sa lahat ng pagkakataong iyon, ni minsan ay hindi niya narinig na sumagot o nagtaas ng boses si Jackie. Bagamat hindi pa niya lubos na kilala si Jackie, ramdam niyang isa itong mabuting tao at sa kanyang sarili hindi niya maikakailang nabighani siya sa taglay nitong ganda. May mga pagkakataong sumasagi sa kanyang isipan ang isang mapanganib na tanong, sana si Jackie na lang ang nakilala ko. Ngunit agad niya itong iwinawaksi. Malaki ang respeto at pagpapahalaga niya sa kanilang pagkakaibigan ni Norman. Wala siyang balak na gumawa ng anumang hakbang na sisira doon hanggang sa dumating ang isang Sabado na tuluyang babago sa takbo ng kanilang mga buhay. Napadaan si Jonard sa bahay ni Norman upang isauli ang isang hiniram na gamit. Si Jackie ang lumabas ng bahay. Wala si Norman pare, sabi nito. Ngunit hindi ang mga salita niya ang napansin ni Jonard, kundi ang kanyang mga mata na mumugto at sa ilalim ng kaliwang mata, isang maitim at malaking pasa, isang black eye. Anong nangyari sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Jonard. Gusto mo samahan kita sa ospital? Tumulo ang mga luha sa mata ni Jackie, ngunit mabilis niya itong pinunasan. Wala to, na aksidente lang ako habang naglilinis. Hihintayin ko na lang si Norman. Ramdam ni Jonard na nagsisinungaling si Jackie. May masama siyang kutob. Bago umalis, iniabot niya ang isang kapirasong papel. Ito ang numero ko. Tawagan mo ako kapag may emergency. Pamilya na ang turing ko sa inyo, Jackie. Huwag kang mag-atubiling humingi ng tulong. Hiningi rin niya ang numero ni Jackie. Kinagabihan, hindi mapakali si Jonard. Nag-text siya kay Jackie para kamustahin ito. Okay lang ako, mabilis na reply ni Jackie. Ngunit pagkalipas ng ilang minuto, may isa pang text na dumating. Salamat pala kanina, wala pa si Norman. Mukhang hindi na naman siya uuwi. Sa pagkakataong iyon, si Jonard na ang tumawag. At sa kabilang linya, sa pagitan ng mga hikbi at panginginig ng boses, inamin ni Jackie ang lahat. Inamin niyang si Norman ang may gawa ng kanyang black eye at mga pasa sa katawan. Ikinuwento niya na sa tuwing sila'y mag-aaway, kahit sa pinakamababaw na dahilan, lagi siyang pinagbubuhatan ng kamay. At pagkatapos ng bawat pananakit, si Norman ay aalis ng bahay at hindi uuwi ng ilang araw. Umiiyak na sinabi ni Jackie na hindi na niya kaya ang sakit na nararamdaman ng kanyang katawan. Pupuntahan kita, desididong sabi ni Jonard. Pagdating niya sa bahay, agad niyang inaya si Jackie na magtungo sa ospital. Noong una, tumanggi ito. Ayaw niyang madamay pa si Jonard, ngunit sa huli, napapayag din niya ito. Si Jonard ang sumagot sa lahat ng gastusin. Mag-report ka na sa pulis, Jackie, pakiusap ni Jonard. Susuportahan kita kahit kumpare ko pa si Norman, hindi ko kayang konsintihin ang ginagawa niya. Ngunit umiling lamang si Jackie. Umaasa pa rin siyang magbabago ang kanyang asawa na babalik ang dating Norman na minahal niya. Nakiusap siyang huwag munang makialam si Jonard. Isang pangakong mahirap tuparin, ngunit ibinigay pa rin ni Jonard. Mula noon, naging palagian na ang kanilang pag-uusap sa text at tawag. Kapag sigurado si Jonard na wala si Norman, tinatawagan niya si Jackie. Minsan, sinusundo niya ito para lang kumain sa labas at makalanghap ng sariwang hangin. Para kay Jonard, ito ay isang simpleng pagtulong sa isang kaibigang nangangailangan. Ngunit hindi niya namamalayan sa bawat pag-aalala, sa bawat pag-uusap, ang kanyang puso ay unti-unti nang nahuhulog. Isang hapon habang nasa duty si Jonard, biglang nagring ang kanyang cellphone. Sa kabilang linya, isang humahagulgol na si Jackie. Muli na naman siyang sinaktan ni Norman. At tulad ng dati pagkatapos ng pananakit, umalis na naman ito. Ilang minuto na lang ay matatapos na ang duty ni Jonard. Hindi siya nagdalawang isip, agad niyang pinuntahan si Jackie. Sa pagkakataong ito, hindi na niya ito sa ospital. Dinala niya ito sa mediko-legal at pagkatapos sa halip na ihatid pa uwi, dinala niya si Jackie sa sarili niyang bahay upang doon magpahinga. Sa loob ng kanyang tahanan habang nakikita ang mga bagong pasa at sugat sa katawan ni Jackie, hindi na natiis ni Jonard ang kanyang nararamdaman. Niyakap niya ito ng mahigpit. Hindi ko nahahayaang masaktan ka pa niyang muli, bulong niya. Maya-maya dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang muka at hinalikan ito sa labi. Isang halik na hindi tinanggap
tinanggihan ni Jackie. Sa gabing iyon, sa gitna ng sakit at kalungkutan, dalawang pusong sugatan ang naghahanap ng lunas sa isa't isa. Pinagsaluhan nila ang gabi at sa mga sandaling iyon, ang kanilang relasyon bilang magkaibigan ay tuluyan ng nagwakas at napalitan ng isang bawal at mapanganib na pag-ibig. Ang kanilang mga pagkikita ay nasundan pa. Kapag wala sa trabaho si Norman, nagkikita sila. Sa bawat pagkikita may nangyayari sa kanila. Ngunit sa kabila nito, patuloy pa ring bumibisita si Jonard kay Norman para makipag-inuman na para bang walang nagbago. Nag-iingat silang dalawa ni Jackie. Sa harap ni Norman sila'y mga estranghero. Walang tinginan, walang usapan, isang mapanganib na laro ang kanilang sinimulan. Tumagal ng mahigit 1 taon ang kanilang bawal na relasyon. 1 taon ng mga ninakaw na sandali, mga pabulong na pag-uusap at mga kasinungalingan. Hanggang sa isang gabi ang lahat ng kanilang itinagong sikreto ay sasabog. Madaling araw, mahimbing ang tulog ni Norman. Dahan-dahang bumangon si Jackie mula sa kama at lumabas ng kwarto para sagutin ang tawag ni Jonard. Kampante siya. Mababaw matulog si Norman at sa loob ng 1 taon naging eksperto na siya sa pagiging maingat. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman ang gabing iyon ay iba. Matagal na palang nagmamasid si Norman. Matagal na siyang may kutob. Hinihintay na lamang niya ang tamang pagkakataon, ang isang pagkakamali. Gaya ng dati sa kusina, pumunta si Jackie. Doon sa dilim habang akala niya'y ligtas siya, hindi niya alam na sa isang sulok ay nagtatago si Norman, nakikinig sa bawat salitang kanyang binibitawan. Magpapaalam ako na magbabakasyon sa mga magulang ko sa Maynila, bulong ni Jackie sa telepono. Pero ang totoo, ilang araw akong titira dyan sa'yo. At bago niya ibaba ang tawag, binitiwan niya ang mga salitang tuluyang nagpadilim sa mundo ni Norman, I miss you and I love you very much. Parang isang bomba na sumabog ang galit sa dibdib ni Norman. Sa isang iglap, naramdaman ni Jackie ang isang marahas na paghatak sa kanyang buhok. Kinaladkad siya ni Norman papuntang sala. Sunod-sunod na sampal, sunod-sunod na suntok, mas malakas, mas brutal kaysa sa dati. Ramdam ni Jackie ang purong galit sa bawat tama. Ito na ang katapusan niya. Alam niyang papatayin na siya ng gabing iyon. Habang nakahandusay siya sa sahig, nakahanap siya ng isang maliit na pagkakataon. Nakita niyang lumakad si Norman papuntang kusina. Narinig niya ang kalansing ng mga kubyertos. Naghahanap ito ng kutsilyo. Sa kabila ng matinding sakit, pinilit ni Jackie na tumayo. Dinampot niya ang kanyang cellphone at sa bilis na hindi niya alam kung saan nanggaling, tumakbo siya palabas ng pinto. Binuksan niya ang gate at naglakad palayo, pilay-pilay, duguan ng damit. Sakto may isang tricycle na dumaan. Sa police station po, kuya! Sigaw niya nang makarating sa himpilan si Jonard mismo ang sumalubong sa kanya. Agad niya itong isinugod sa ospital. Malala ang mga pinsalang natamo ni Jackie. Bukod sa mga sugat at pasa, may bali ang kaliwa niyang braso. Habang nagpapagaling si Jackie, inasikaso ni Jonard ang pagsasampa ng kaso laban kay Norman. Ang mga magulang ni Jackie na puno ng galit ay determinado na pagbayaran ni Norman ang kanyang ginawa. Ngunit huli na ang lahat. Si Norman ay parang bulang naglaho. Wala na siya sa kanilang bahay. Hindi na rin siya pumapasok sa trabaho. Nagtatago na siya sa mga awtoridad. Nang makalabas sa ospital, pansamantalang tumuloy si Jackie sa kanyang mga magulang. Pagkatapos ng 1 buwan, bumalik siya sa Santa Rosa, hindi sa dati nilang bahay, kundi sa bahay ni Jonard. Halos 2 buwan silang nagsama sa iisang bubong, isang relasyong isinilang sa karahasan at pagtataksil, ngunit ngayon ay tila naghahanap ng isang normal na simula. Isang araw, kinailangan ni Jackie ang ilang mahahalagang dokumento na naiwan sa dati nilang bahay. Nag-text siya kay Jonard, "Pare, saglit lang ako sa bahay, kukunin ko lang mga papeles ko." Iyon ang huling text message na natanggap ni Jonard mula sa kanya. 2 oras na ang nakalipas bago niya nabasa ang mensahe. Paulit-ulit niyang tinawagan si Jackie ngunit hindi na ito sumasagot. Isang matinding kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Mabilis niyang pinuntahan ang bahay. Ang pinto ay hindi nakakandado. Pumasok siya, sumisigaw ng pangalan ni Jackie, ngunit tanging alingaw-ngaw ng sarili niyang boses ang sumagot. Wala si Jackie doon. Bumalik siya sa sarili niyang bahay, umaasang nandoon lang ito, ngunit wala. Ang buong araw ay ginugol niya sa paghahanap, ngunit walang Jackie na natagpuan. Kinabukasan, kasama na ang ilang kapwa-pulis, ipinagpatuloy nila ang paghahanap. Isang kapitbahay ang nagsabing may napansin silang isang sasakyan na pabalik-balik sa kanilang kalye nung araw na nawala si Jackie. Nang kanilang i-review ang CCTV footage mula sa isang kalapit na bahay, doon nila nakita ang katotohanan. Nakita ang pagpasok ni Jackie sa gate.
Ilang sandali lang isang sasakyan ang huminto sa tapat, isang lalaki na nakasuot ng cap at shades ang bumaba at pumasok sa bahay. Sigurado si Jonard, si Norman iyon. Pagkalipas ng halos 10 minuto, sabay na silang lumabas. Tila kusang loob na sumama si Jackie. Marahil ay nakiusap si Norman ng maayos, marahil ay nangako itong mag-uusap sila sa isang ligtas na lugar, isang pangakong hindi na kailanman matutupad. Habang inaalam nila ang detalye ng sasakyan, isang balita ang dumating sa kanilang istasyon. Isang balita mula sa Cabuyao, Laguna. Isang babae ang natagpuan sa loob ng isang sako sa isang bakanteng lote. Puno ng pinsala ang katawan, may tama ng baril, bakas ang matinding pagpapahirap bago ito tuluyang pinatay. Kasama ang mga magulang ni Jackie, pinuntahan nila ang lugar at doon sa gitna ng isang madamong lote, gumuho ang kanilang mundo. Si Jackie nga iyon. Ang hagulgol ng kanyang ina ay isang tunog na kayang bumasag sa pinakamatigas na puso. Maging si Jonard, isang pulis na sanay sa karahasan, ay hindi napigilan ang pag-agos ng kanyang mga luhang puno ng galit, pagsisisi at hinagpis. Wala na si Jackie. Kinagabihan, umuwi si Jonard sa kanyang bahay, wasak ang pagkatao. Habang binubuksan niya ang gate, isang anino ang biglang sumulpot mula sa dilim. Si Norman. Umiiyak ito, may hawak na baril, ang kanyang mga mata ay puno ng galit at sakit. Traidor, mahinang bulong ni Norman paulit-ulit na parang isang sirang plaka. Traidor! Traidor! Sinubukan ni Jonard na pakalmahin ang dati niyang kaibigan, ang kanyang kumpare. Ngunit huli na ang lahat para sa mga salita. Isang putok ng baril ang bumasag sa katahimikan ng gabi, tinamaan si Jonard sa ulo, agad siyang bumagsak, walang buhay. At pagkatapos, sa harap ng katawan ng taong tinuring niyang kapatid, itinutok ni Norman ang baril sa sarili niyang sentido. At sa isa pang putok, tinapos na rin niya ang sarili niyang buhay. 3 buhay ang nagwakas sa gabing iyon. 3 taong minsang pinag-ugnay ng pag-ibig, pagkakaibigan at mga pangarap. Ang isang masayang pagsasama ay naging isang kwento ng karahasan, ang isang matatag na pagkakaibigan ay naging isang arena ng pagtataksil, at ang isang tahanan na dapat sana'y simbolo ng pag-asa ay naging isang tahimik na saksi sa isang trahedyang maiiwasan sana. Ang kwento ni Jackie, Norman at Jonard ay isang malagim na paalala na ang pinakamatinding halimaw ay hindi nagtatago sa dilim, kundi minsan ay kasama nating natutulog sa iisang kama, kumakain sa iisang mesa at nabubuhay sa likod ng isang ngiti. Ito ay isang paalala sa kapangyarihan ng mga lihim na sumisira, ng galit na bumubulag at ng mga desisyong ginawa sa desperasyon na nagiiwan ng mga sugat na hindi na kailanman maghihilom.